Scientists have found a way to grow human organs in animals. Yes, you heard that right. Human cells have successfully... Sa paglipas ng mga taon, ang science ay nagbukas ng maraming pinto patungo sa mga posibilidad na dati itinuturing na imposible. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal at nakakagulat na aspeto ng modern science ay ang mga eksperimento sa crossbreeding ng tao at hayop. Ang mga eksperimento na ito na minsan ay tinatawag na chimeras ay naglalayong pagsamahin ang mga katangian ng tao at hayop upang lumikha ng mga bagong organismo. Dahil ang layunin ng ilan ay naglalayong magbigay ng alternatibong solusyon sa mga medikal na problema. Kaya naman sa video na ito ating aalamin ang 10 nakakabahalang crossbreeding experiment sa pagitan ng mga tao at hayop. Kaya tara simulan na natin. Number 1, Human-Pig Hybrid. Ang Human-Pig Hybrid ay isa sa mga pinaka-kontrobersyal at nakakabahalang eksperimento sa larangan ng genetic engineering, kung saan ang mga siyentipiko ay nagtangkang pagsamahin ang mga sel ng tao at baboy upang makabuo ng isang chimera na isang organism na naglalaman ng genetic material mula sa dalawang magkaibang species. Ang layunin ng eksperimento ay bumuo ng mga organs sa loob ng baboy na maaring i-transplant sa mga tao. Ang baboy ay napili dahil ang mga organs nito tulad ng puso, atay at bato ay may mga pagkakahawig sa mga organs ng tao. Samantala, ang process nito ay nagsisimula sa pagkuha ng human stem cells na ipinapasok sa embryo ng baboy at ang mga embryo na ito ay pinapalaki sa loob ng surrogate mother pig. Inaasahan ng mga sayantipiko na sa ganitong paraan makakabuo ng mga human-compatible organs na maaring magamit sa mga organ transplants na maaring magbigay ng solusyon sa kakulangan ng mga organ donors. Gayunpaman, ang ganitong klaseng eksperimento ay nagdudulot ng malalim na pangamba at kontrobersya sa larangan ng bioethics. Ang ilan sa mga ethical issue na kinakaharap nito ay ang posibilidad na ang mga human cells ay magdevelop sa utak o reproductive organs ng hayop na maaring magresulta sa pagkakaroon ng human-like cognitive functions o emosyon sa mga baboy, na kung saan maraming mga tanong tungkol sa karapatan ng mga hayop. Bukod dito, may takot na ang hybrid organisms na ito ay maaring magdala ng mga bagong uri ng zoonotic diseases na mga sakit na nagmumula sa hayop na maaring makahawa sa tao at maaring magdulot ng mga bagong pandemya. Samantala, noong 2017, ang Salk Institute for Biological Studies sa California ay nagtagumpay sa paglikha ng unang human-pig hybrid embryo na pinalaki sa loob ng 4 na linggo bago ihinto ang eksperimento upang pag-aralan ang epekto nito. Bagamat isang mahalagang hakbang ang nagawa, marami pang mga teknikal na problema ang hindi pa nalulutas, kabilang na ang mababang rate ng human cell development sa mga baboy. Gayunpaman, maraming tanong ang umiikot sa posibilidad ng pagbabago sa biological at moral na estado ng mga hybrid organisms, pati na rin ng mga panganib ng organ transplants mula sa mga ito. Number 2, the human Z. Ang human Z ay isang hypothetical na hybrid ng chimpanzee at tao na naging paksa ng ilang kontrobersyal na eksperimento sa kasaysayan. Noong 1920s, ang Soviet biologist na si Ilya Ivanovich Ivanov ay nagsagawa ng mga eksperimento upang lumikha ng isang human-chimpanzee hybrid. Ginamit niya ang sperm ng tao at ininject ito sa mga babaeng chimpanzee upang mag-fertilize, ngunit hindi siya nagtagumpay na makabuo ng pagbubuntis. Ang kanyang layunin ay upang patunayan na ang mga tao at chimpanzee ay maaaring mag-crossbreed na magbubukas ng bagong pananaw tungkol sa evolusyon at genetics. Sa United States, may mga ulat na noong 1920s sa isang laboratorio sa Florida ang nagtagumpay na makabuo ng isang human Z, ngunit ang eksperimento ay itinigil at ang sanggol ay pinatay gamit ang euthanasia dahil sa mga moral at etikal na konsiderasyon. Ang mga ulat na ito ay nananatiling hindi napatunayan, ngunit nagdulot ng malaking kontrobersya at debate sa scientific community. Sa China naman noong 1960s, may mga ulat din ng katulad na eksperimento, ngunit ito ay natigil dahil sa Cultural Revolution. Ang mga eksperimento sa human Z ay nagdulot ng mga katanungan mula sa mga tao tungkol sa hangganan ng science at ang kanilang moralidad sa pag-experiment ng hybrid na mga nilalang. Ang mga eksperimento ni Ivanov
At ang mga report ng hybrid experimentation na ito mula sa United States at China ay naging daan upang maging topic sa mga discussions ng mga scientists tungkol sa mga limitasyon ng scientific experimentation at ang mga potensyal na panganib ng genetic manipulation. Ang konsepto ng human Z ay nagbukas ng maraming tanong tungkol sa kung paano nila matutukoy ang tao sa human Z. Paano ang karapatan ng mga hayop dahil labis na silang ginagamit sa mga experimentations at ang mga implikasyon na maaring makuha ng tao at hayop sa pag-crossbreed sa kanila. Number 3, human-rat hybrid. Ang human-rat hybrid ay isang eksperimento na isinagawa ng mga sayantipiko sa Japan na pinangunahan ni Hiromitsu Nakauchi mula sa University of Tokyo at Stanford University. Ang layunin ng eksperimento ay mag-inject ng human-induced pluripotent stem cells or iPS cells sa mga rat embryos na genetically manipulated upang sila ay hindi makagawa ng kanilang sariling pancreas. Ang mga hybrid embryos na ito ay inilagay sa mga surrogate rats at pinayagang mag-develop upang pag-aralan kung paano maaring gamitin ang mga human cells upang bumuo ng pancreas sa loob ng mga hayop. Ang eksperimento ay nagdulot ng maraming ethical na tanong at debate, lalo na tungkol sa moralidad ng paglikha ng mga hybrid na organismo. Samantala, ang mga kritiko ay nag-aalala tungkol sa posibilidad ng mga human cells na mag-develop sa utak ng hayop na maaring magdulot ng mga hindi inaasahang resulta. Upang maiwasan ito, ang mga sayantipiko ay nagtakda ng limitasyon na kung saan kapag higit sa 30% ng utak ng hayop ay naglalaman ng human cells, ay ititigil nila ang eksperimento. Gayunpaman, ang layunin ng eksperimento ay makahanap ng paraan upang makapag-produce ng mga human organs sa loob ng mga hayop na maaring magamit para sa mga medical therapies sa hinaharap. Bagaman ang mga human cells ay bumubuo lamang ng maliit na mga cells sa mga hybrid embryos, ito ay isa pa ring mahalagang hakbang sa pag-aaral kung paano maaaring gamitin ng mga lab-grown human parts para sa mga transplant. Ang ideya ng human-animal hybrids ay maaaring magdulot ng takot at kontrobersya, ngunit ito rin ay nag-aalok ng pag-asa para sa mga bagong medical na solusyon. Ang mga chimeras tulad ng human-rat hybrid ay nagbibigay ng bagong paraan upang pag-aralan ng early embryo development at organ formation. Number 4, the mouse with a human ear. Ang mouse with a human ear, na kilala rin bilang Bacanti mouse, ay isang eksperimento noong 1997 na isinagawa ng mga Harvard surgeons na sina Joseph at Charles Bacanti kasama ang MIT engineer na si Bob Langer. Ang layunin ng eksperimento ay upang lumikha ng human body parts sa laboratorio para sa mga medikal na pangangailangan. Gumamit sila ng isang biodegradable scaffold na hugis tainga at pinuno ito ng cartilage cells mula sa baka. Ang scaffold na ito ay inilagay sa ilalim ng balat ng isang nude mouse na isang uri ng daga na walang immune system upang maiwasan ang pag-decline ng katawan sa foreign tissue. Ang tenga ay unang pinalaki sa isang incubator bago ito inilipat sa likod ng daga. Ang naging resulta ay ang isang daga na may lumalaking human ear-shaped cartilage sa likod nito. Ang larawan ng daga na ito ay naging viral at nagdulot ng malaking kontrobersya at debate tungkol sa etika ng genetic engineering at tissue engineering. Bagaman walang genetic manipulation na ginawa sa eksperimento, ang visual na epekto ng isang daga na may human ear sa likod nito ay nagdulot ng takot at pagkamangha sa publiko. Ang eksperimento ay nagpakita ng potensyal ng tissue engineering sa paglikha ng mga organs at bahagi ng katawan para sa mga medikal na transplant. Ngunit ito rin ay nagdala ng mga tanong tungkol sa hangganan ng science at ang moralidad ng paglikha ng hybrid na mga nilalang. Ang Bacanti mouse ay nananatiling isang iconic na imahe ng kapangyarihan ng science at ang mga ethical na hamon na kasama nito. Sa kabila ng mga kontrobersya, ang eksperimento ng Bacanti mouse ay nagbigay daan sa mga makabagong idea at teknolohiya na maaring magamit sa hinaharap para sa paglikha ng mga organs at bahagi ng katawan na maaring magligtas ng buhay. Ang mga ito ay nagdadala ng halo-halong damdamin ng takot at pagkamangha sa mga makakakita nito at nagsisilbing babala sa mga susunod na henerasyon tungkol sa mga panganib ng walang kontrol na scientific experimentation. Number 5, human-sheep hybrid. Ang human-sheep hybrid ay isang kontrobersyal na eksperimento kung saan pinagsasama ang mga human stem cells at embryo ng tupa upang lumikha ng chimera na isang organismo na binubuo ng dalawang magkaibang species.
Layunin ng eksperimentong ito na makabuo ng mga human-compatible organs na maaring gamitin para sa mga organ transplantation sa tao na isang pwedeng maging solusyon sa kakulangan ng organ donors. Sa proseso nito, gumagamit ng mga sayantipiko ng induced pluripotent stem cells mula sa tao at ipinapasok ang mga ito sa embryo ng tupa. Habang lumalaki ang embryo, ang mga human cells ay posibleng bumuo ng mga tissues o organs. Gayunpaman, ang human sheep hybrids ay naglalaman lamang ng napakakaunting porsyento ng human cells, karaniwang mas mababa sa 1% na hindi pa sapat upang makabuo ng functional human organs. Ang mga embryo ay pinapayagang lumaki ng ilang linggo ngunit tinatapos bago umabot sa full-term development. Bagamat may potensyal ang ganitong eksperimento na mapabuti ang transplant medicine, lalo na sa organ regeneration, ito ay may kalakip na malalaking hamon. Kabilang dito ang mga ethical issues tulad ng takot sa posibilidad na makabuo ng organismo na may human-like consciousness sa hayop at mga legal na usapin dahil sa mga regulasyon sa cross-species experimentation. Maraming bansa ang may restriksyon sa ganitong uri ng pag-aaral. Gayunpaman, positibo ang mga sayantipiko sa potensyal nito, lalo na kung maisa sa katuparan ang teknolohiya para sa ganitong experimentation upang lumikha ng human organs sa loob ng hayop. Ang mga pag-aaral na gaya nito, tulad ng human pig hybrid research noong 2017 at human sheep chimera experiment noong 2018, ay nagpapakita ng limitadong tagumpay ngunit patuloy na pinapahusay ang mga teknolohiya para rito sa pag-asa ng hinaharap na medisina. Number 6. Human-monkey hybrid. Ang human-monkey hybrid experiment ay isang controversial na experiment na gumagamit ng mga human stem cells na ipinapasok sa monkey embryos upang lumikha ng chimera na isang hybrid organism na binubuo ng dalawang magkaibang species. Layunin nitong makabuo ng mga human-compatible organs para sa organ transplantation na isang potensyal na solusyon sa kakulangan ng mga organ donors. Sa pamamagitan ng pag-inject ng induced pluripotent stem cells mula sa tao sa early stage ng monkey embryo development, sinusuri ng mga sayantipiko ang integration ng mga human cells rito. Noong 2021, matagumpay na nakapagbuo ang mga sayantipiko ng hybrid embryos na naglalaman ng human stem cells at tumagal ito ng hanggang 20 days sa laboratorio. Bagamat hindi pinahintulutang lumago ng ganap ang embryos, ipinakita ng eksperimento na maaring magtagumpay ang pagsasama ng human cells sa isang organismo tulad ng unggoy. Gayunpaman, isa sa mga pangunahing hamon ay ang mababang porsyento ng human cells na isinasama sa pagdevelop ng organism na hindi pa sapat upang makabuo ng functional human organs. Kasama rin sa mga hadlang ang mga malalim na ethical concerns, lalo na ang posibilidad na ang human cells ay makaapekto sa utak ng unggoy na maaaring magdulot ng mga moral issues tulad ng posibilidad na magkaroon ng human-like cognitive abilities ang hayop. Sa kabila ng mga alalahanin, positibo ang pananaw ng mga sayantipiko sa potensyal ng human-monkey hybrid experiments na mapabuti ang teknolohiya ng organ transplantation at regenerative medicine. Kung mapapatuloy at mapapahusay, maaring magbigay ito ng malaking ambag sa medisina, lalo na sa pag-unlad ng human stem cell research at mga paraan upang labanan ang mga malulubhang sakit ng tao. Number 7. Human-cow hybrid. Ang konsepto ng human-cow hybrid ay isang halimbawa ng disturbing crossbreeding experiment na naglalayong pagsamahin ang mga katangian ng tao at hayop. Isa sa mga kilalang eksperimento ay isinagawa noong 1998 na kung saan ang mga sayantipiko ay naglagay ng nucleus ng isang human cell sa isang egg cell na mula sa baka upang lumikha ng isang embryonic clone ng isang adult na tao. Habang lumalaki ang embryo, minomonitor ang integration ng human cells upang makita kung gaano kalaki ang kanilang kontribusyon sa development ng mga organs sa baka. Gayunpaman, ang human-cow hybrid na ito ay hindi nabuhay ng matagal, ngunit umabot ito sa yugto ng 32-cell embryo. Bagamat hindi pinapayagang umabot sa full term ang mga embryo, naging mahalagang hakbang ito upang pag-aralan ang resulta ng crossbreeding ng human at cow cells. Gayunpaman, karaniwang mababa ang porsyento ng human cells na matagumpay na nagjo-join sa development ng embryo na nagiging hadlang sa pagbuo ng functional organs na maaring gamitin sa medisina. Sa kabila ng mga potensyal na benepisyo, maraming tao ang nakakaramdam ng discomfort o takot sa ideya ng pagsasama ng human at animal DNA.
Ang mga ganitong eksperimento ay madalas na itinuturing na unnatural at nagdudulot ng mga alalahanin tungkol sa posibleng mga hindi inaasahang resulta. Ang mga eksperimento sa human-animal hybrids ay naglalayong tuklasin ang mga posibilidad ng regenerative medicine at pag-unawa sa mga mekanismo ng sakit, ngunit ang mga ito ay nananatiling kontrobersyal. Ang mga sayantipiko at ethicists ay patuloy na nagdedebate tungkol sa mga limitasyon at regulasyon na dapat ipatupad upang matiyak na ang mga ganitong eksperimento ay isinasagawa ng may pag-iingat at respeto sa mga etikal na pamantayan. Number 8, Human-Rabbit Hybrid. Ang mga eksperimento sa paglikha ng Human-Rabbit Hybrid ay isang kontrobersyal na pag-aaral sa human-animal hybrids na may layuning makahanap ng mga bagong paraan para sa paglikha ng mga human organs na maaring gamitin para sa transplantation. Noong 2003, isang pangkat ng mga sayantipiko mula sa Shanghai Second Medical University sa China ang nag-anunsyo na sila ay nakalikha ng mga human-rabbit hybrid embryos sa pamamagitan ng paglagay ng mga human cells sa mga itlog ng kuneho. Ang layunin ng eksperimento ay upang makalikha ng bagong source ng embryonic stem cells na maaring gamitin sa iba't ibang medical research and treatment. Ang proseso ay nagsimula sa pag-inject ng human stem cells sa mga itlog ng kuneho na pagkatapos ay inilagay sa uterus ng kuneho kung saan sila ay nagsimulang lumaki. Sa pamamagitan ng research na ito ay pinakita na ang mga human cells ay kayang mabuhay sa loob ng rabbit embryo at tila nag-e-evolve ng normal. Ang mga eksperimento na ito ay nagbukas ng posibilidad na gamitin ang mga kuneho upang magpalaki ng mga human organs para sa mga pasyenteng nangangailangan ng transplant. Gayunpaman, ang mga eksperimento na ito ay nagdulot ng matinding debate at kontrobersya. Maraming tao ang nag-aalala tungkol sa mga ethical implication ng paglikha ng mga hybrid na organismo. Samantala, ang ideya ng pagsama ng human at animal biology ay itinuturing na hindi natural at nagdudulot ng takot sa posibilidad ng paglikha ng mga animal organism na may mga katangiang pantao. Bukod dito, ang mga eksperimento na ito ay hindi pinopunduhan ng maraming gobyerno at umaasa lamang sa mga private donation. Sa kabila ng mga hamon at kontrobersya, ang mga sayantipiko ay patuloy na nagsusumikap na mapabuti ang teknolohiya at ang proseso nito upang masiguro ang kaligtasan at pagiging epektibo ng mga organs na mabubuo sa experimentation na ito para sa hinaharap. Ang mga human-animal hybrid experiments ay patuloy na nagiging paksa ng debate, ngunit ang mga ito ay nag-aalok ng potensyal na solusyon sa mga problema sa kalusugan at organ transplantation. Number 9, Mice with Human Livers. Ang mga eksperimento sa mice with human livers ay bahagi ng mas malawak na larangan ng xenotransplantation at paglikha ng human-animal chimeras na ginagamit upang mas maunawaan ang mga sakit ng tao at subukin ang bisa ng mga bagong gamot bago ito gamitin sa mga tao. Sa mga eksperimentong ito, ang mga liver cells ng tao ay itinatanim sa mga daga upang pag-aralan ang mga kondisyon ng atay gaya ng hepatitis B at C na kadalasang umaapekto sa mga tao. Dahil ang mga sakit na ito ay partikular sa mga tao, nagiging mahalaga ang mga daga na ito na may human liver cells upang masuri ang natural na pag-usad ng mga virus sa loob ng liver. Bukod pa rito, ginagamit din sila upang subukan ang epekto ng mga eksperimento o bagong medisina na dinisenyo para sa paggamot sa sakit sa liver. Dahil ang liver ng tao ay may mahalagang papel sa pag-metabolize ng mga medisina. Ang ganitong uri ng eksperimento ay nagbibigay daan upang mas makita ang posibleng epekto ng medisina sa atay ng tao bago pa man ito masubukan sa mga tunay na pasyente. Bagaman may mga medical na benepisyo ito, hindi pa rin maiiwasan ang mga usapin tungkol sa mga etikal na implikasyon nito. Ang human-animal chimeras ay kadalasang nagdudulot ng mga tanong ukol sa moralidad ng paghahalo ng mga cells ng tao at hayop. May mga naniniwala na ang ganitong uri ng crossbreeding ay may matinding resulta, lalo na kung ang mga cells ng tao ay inililipat sa utak ng hayop na maaring magresulta sa pagkakaroon ng human-like traits tulad ng intelligence o consciousness sa mga hayop. Dagdag pa rito, may mga regulasyong ipinapatupad upang tiyakin na hindi lumalabag ang mga eksperimento sa etikal na mga pamantayan ng iba't ibang bansa. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, ang layunin ng ganitong mga eksperimento ay magbigay ng mas mahusay na pag-unawa sa mga sakit ng tao at maghanap ng mga epektibong lunas na hindi makakaapekto ng masama sa tao. Number 10, Mice with Human Anal Sphincters.
Ang mga eksperimento tungkol sa mice with human anal sphincters ay bahagi ng larangan ng tissue engineering at regenerative medicine na naglalayong tumulong sa mga pasyenteng may matinding bowel movements o pagdumi at iba pang mga kondisyon na may kaugnayan sa anal sphincters o muscle sa opening ng anus. Sa ganitong mga eksperimento, ginagamit ang mga human stem cells upang makalikha ng mga anal sphincters na ipapasok sa mga daga upang masuri ang kanilang epekto. Dahil ang layunin nito ay upang mapag-aralan kung paano makokontrol ng human anal sphincters ang paggalaw ng dumi at kung paano ito maaring makatulong sa paggaling ng matinding bowel movements o pagdumi. Ang fecal incontinence ay isang seryosong kondisyon kung saan nawawala ang kakayahan ng tao na kontrolin ang paglabas ng kanilang dumi na kadalasang nararanasan ng matatanda o ng mga taong may digestive disorders. Ang mga naturang eksperimento ay nagbibigay ng daan upang masuri ang iba't ibang posibleng paggamot at teknolohiya na maaring makatulong sa mga pasyenteng may ganitong kondisyon, mula sa mga gamot hanggang sa mas advanced na solusyon gaya ng bioengineered tissues. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng mga alalahanin tungkol sa mga ganitong eksperimento. Bagaman hindi ito itinuturing na crossbreeding sa tradisyonal na kahulugan, ang paggamit ng human cells sa katawan ng hayop ay itinuturing na kontrobersyal. Ang pangunahing tanong dito ay kung dapat ba nating pahintulutan ang pagsasanib ng mga human cells sa mga hayop, lalo na kung ang mga ito ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng human-like traits sa mga hayop. Bagaman ang mga anal sphincters ay tissue lamang at hindi nagbibigay ng cognitive functions sa mga hayop, may mga takot na ito ay maaaring magbukas ng pinto sa mas komplikadong mga eksperimento sa hinaharap, gaya ng mga pag-aaral na gumagamit ng human cells na ini-inject sa utak ng hayop. Sa kasalukuyan, mahigpit na kinokontrol ng mga regulasyon at batas sa iba't ibang bansa ang ganitong uri ng mga eksperimento upang matiyak ang maayos na ethical condition ng mga ito. Layunin ng mga regulasyon na protektahan ang parehong hayop at tao at tiyakin na ang mga ganitong eksperimento ay hindi lumalabag sa mga moral na hangganan ng science. Bagaman kontrobersyal, ang ganitong mga pag-aaral ay maaring magbigay ng mahalagang ambag sa medisina, partikular sa pag-unlad ng mga paggamot para sa mga sakit na nauugnay sa anal sphincter.